What's up mga repa? This is Kuya Nicky again, nagbabalik, and today tayo nagluto ng pork afritada probinsya style or Batangas style. So sa video na to, ibabagi ko sa inyo ang aking step by step procedure at recipe kung paano ko niluto ito. So paano mga repa? Tara, samahan nyo muli at akin ang ibabahagi ang pagluluto nito. Alright mga repa, simulan na natin ang pagluto ng ating pork afritada Batangas style or fiesta style or probinsya style. So ang first step na ginawa ko dito ay ating imamarinate yung ating karne. So meron ako ditong pork kasim tsaka pork liver. So gumamit ako dito ng mga 1 kilong pork kasim. Tapos yung pork liver mga 1/4 kilo. Tapos ating itong tinimplahan ng ground black pepper. So to taste yan mga kaibigan. So depende sa dami. So pagkatapos nating lagyan ng pamintang durog ito, ang next na gagawin natin ay hahaluin muna natin ng ating pamintang durog kumapit ng maayos sa ating karne. So ito, kasi naman natin sa pagmamarinate ang ating pork liver, mapapansin nyo mamaya kahit ma-overcook siya talagang malambot pa rin ang ating atay ng baboy. Tapos ating itong tinimplahan ng 1/2 cup na soy sauce or less. So hindi ko nasagad yung toyo diyan, pero ang basihan diyan ay 1/2 cup na soy sauce. Pagkatapos diyan, meron tayo ditong pineapple juice. Ayan mga kaibigan, kung ikay Batanggenyo gumagamit ka ng pineapple juice sa iyong mga luto. So ayan, ating itong ihahalo. Bukod sa nagpapalinamnam ito ay nagpapalambot mga kaibigan. Ito yung sikreto, kaya yung ating pork liver kahit siya ay na overcook malambot pa rin dahil nilaluan natin ito. So ating ito ibababad sa loob ng mga 1 oras or 4 hours para talagang kapit na kapit at nanunuot yung ating timpla sa ating karne. So set aside natin yan mga kaibigan at tayo na mag fast forward. So ito tayo na magigisa dito. Sa aking paggisa ako'y gumamit dito ng margarine. So yan yung mga star margarine. So yan ang trademark din ng mga Batanggenyo, sila inagamit ni Re. So ayan, pag ayan ay natunaw na, gigisahin natin dito ang ating bawang. Sa bawang gumamit ako dito ng mga 8 piraso, 8 hanggang 10 pirasong butil. Ating itong pinitpit at tinikdik. Gigisahin natin to hanggang sa maging golden brown siya. So ginagamitan ko siya sa mahinang apoy kasi malakas yung hangin dito sa amin. Kaya ayan, hindi agad siya naluluto. So ayan, pag nagdikit-dikit na at golden brown, akin ang sinunod din ang ating sibuyas. Sibuyas gumamit ako dito ng isang large size. So ito, iintay lang natin itong maging translucent o yung magmukhang malanta. Kasi pag nalanta na ang ating sibuyas, naglalabas siya ng kanyang tamis. Tapos ito, ating tinimplahan ito ng ating patis. Mga 1 tablespoon ang aking hinalo dito. So itong mga timplahan na to, pag-a-adjust to kung mas maraming inyong nilulutuin. So i-multiply nyo na lang, i-multiply kung kayo magluluto ng 2 kilo, 3 kilo. So itong aking niluto ay sapat lamang para sa 1 kilong lutuan. So ito yung ating minarinate na karne, isasalin na natin to at ating gigisahin. So ganito ang diskarte rito. Mapapansin ng iba, parang menudo naman niluluto nito. O halos walang pagkakaiba sa menudo ang ating niluluto dito. Pero ganito ang estilo ng aking nakitang pagluluto ng pang fiesta style na pork afritada. So yung ginamit kong karne o pork dito ay kasim. Hiniwa natin to ng maninipis. So karaniwan cubes to pag pork afritadang Tagalog, pero pag Batanggenyo ating nininipisan ito para madaling maluto. So niluto lang namin to sa loob lamang ng mga 30 minutes. Pero kung makakapal lang inyong hiwa ay yan ay lulutuin natin mga 40 minutes. Kaya ito ay mabilis lang naluto. So ayan, patuloy na tayo sa pag-isa. Napansin nyo kanina tinakpan natin ito. Siya ay naglabas ng sarili niyang katas o yung kanyang nagtubig siya ng sarili niya. So yan, patuloy lang na tayo sa ating pagpapakulo dito. At atin na isasalin dito yung ating natirang marination. So yung marination ay combination ng soy sauce at saka ng pineapple juice. Kaya napansin nyo hindi na ako masyado naglagay ng alat dito. Kasi yung toyo natin ay maalat na yun mga kaibigan. So ayan, patuloy lang tayo dito sa ating pagpapakulo hanggang sa lumambot yung ating karne. So mapapansin nyo, overcook na yung kanyang atay. Yan nga yung sikreto doon mga kaibigan. Pag nilagyan nyo siya ng pineapple juice nagpapalambot siya ng ating karne. Kasi ito ating tinimpla nito ng tomato paste. Sa tomato paste gumamit ako siguro ng mga 4 na kutsara dito.
4 hanggang 5 kutsara. Ito ay bukod sa nagpapakulay ito, nagpapaganda ng texture. So by default maasim-asim to mga kaibigan. Kaya mamaya ay ating titimplahan ito ng konting asukal pangbalanse ng ating panlasa. So ating sinalinan din to ng original style na tomato sauce. Yung mga tigbe 26 pesos lang yan mga kaibigan. So ayan, ating hinalo ire. Ayan, ating haluin ito para ating matansya yung appearance or texture ng ating niluluto. So ito mamaya hahaluan din natin ito ng tubig kasi palalambutin pa natin further yung ating pork casing. So hinaluan ko ito ng 1/2 cup na water. So nasa sa inyo yan kung gusto nyo damihan. Kung gusto nyo naman nagmamantika lang inyong luto, ayos lang na huwag nyo na masyadong haluan ng tubig. So ako dinagdagan ko ito ng 1/2 cup na water. So ating pakukuluan to sa mahinang apoy hanggang sa talagang lumambot siya. Pagkatapos yan, ating hinalo dito ang ating carrots tsaka ating patatas. So sama sa pakulo ito, siguro dahil sa ganyang kakapal ang aking gayat ng ating sibuyas at carrots, mga 10 minutong pakuluan yan. Ngayon nakakalimutan ko dito ilagay yung hotdog. It's an optional ingredient pero pwede nyo ihalo dito ang hotdog mga kaibigan, pamparami yun. So pero ito, usually ganito lang ang timplahan ng pang fiesta style na pork frittata. Tapos yan nilagyan ko sa ng 1 kutsarang brown sugar. Ang nagagawa niya hindi para magpatamis, ang ginagawa niya ay magbalanse ng lasa. So nasa sa inyo yan, kung ayaw niyo naman na may ganyang tamis, wag niyo i-disregard niyo na lang yung step na paglagay ng brown sugar. Pero mas maganda maglagay niyan pang balanse. Ngayon kung gusto niyo naman talaga ng malinamnam ang inyong timplahan, pwede naman kayo mag-add dito ng betchin, pork nor cube, o kaya naman ng magic syrup. Nasa sa inyo yan. Pero itong timplahan na ginawa ko din timplahan walang MSG mga kaibigan. Talagang toyo, patis lang ang ating pinampaalat. So almost done na tayo dito, kaya ating nilalagay dito ang green bell pepper tsaka red bell pepper para mabango ang ating niluto. So itong recipe na to ay sigurado ko sa inyong pagkasarap nito. At kahit umabot hanggang kinabukasan ay talagang makakainin nyo pa. Tapos ito to add up more flavor para colorful ang ating niluto. Nilagyan natin siya ng green peas as konting pakulo na lang, siguro 1 minute all good na yan at ready na ating luto. Kainin yung ating pork frittata, probinsya style, fiesta style or Batangas style. So again, this is Kuya Nicky. I just wanna say thanks everyone sa inyong panonood. So till next video, thank you and have a good day.